Magandang araw! Ako nga po pala si Erica Rawasa. Ngayong araw, magkakwento ako ng isang kwentong siguradong inyong kapupulutan ng aral. Ang pamagat nito ay ang kwento ng pangarap at ang talaarawan ng buhay. Noong unang panahon ng ating mga ninuno, may isang batang babae. Siya ay may puso na puno ng maraming pangarap. Sa kanyang maliit na nayon, sa tabing dagat, ang araw ay laging sumisikat para sa kanya, at ang simoy ng dagat ay amoy asin at kalayaan. Ang kanyang mga mata ay kulay kayumanggi na parang lupa, at ang kulay ng kanyang buhok ay parang gabi na may talang kumikislap. Siya ay may ngiting nakakahawa na parang araw nang lahat ng makakita ay napapangiti rin. Ang kanyang boses ay parang awit ng ibon na nagbibigay pag-asa sa lahat. Si Lila ay may tala raw ang kulay pulang rosas na palaging nasa kanyang maliit na bag. Gamit ang lapis, isinusulat niya dito ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga takot, at ang kanyang masasayang karanasan. Ang talarawan na ang kanyang naging kaibigan, guro at tagapayo na nagsasabing hindi kailangang matapos ang lahat sa isang araw, dahan-dahan lang. Sa pamamagitan nito, nakatuklas siya ng mga bagong bagay sa sarili at nakahanap ng lakas. Isang araw, habang naglalakad sa tabing dagat, nakakita siya ng isang matandang lalaki na nakaupo sa isang malaking bato na parang upuan. Ang matandang lalaki ay may kulubot na mukha, parang balat ng ubas, puting buhok at mga mata na puno ng karunungan. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan na parang ulan na hindi tumitigil. Lumapit si Lilas ng mahinahon at nagtanong, "Bakit po kayo malungkot? Gusto niyo po bang kumain ng chapsoy na dala ko?" Ang matandang lalaki ay tumingin sa kanya at lumili ng bahagya. "Ako ay malungkot dahil ako ay matanda na. Malapit na akong mamatay at hindi ko pa nagagawa ang aking mga pangarap," sabi nito. Nang marinig ito ni Lila, siya ay nalungkot at nagulat din. "Ano po ba ang inyong mga pangarap?" tanong niya habang binibigay ang tsampoy. "Gusto kong maglakbay sa buong mundo," sabi ng matandang lalaki. "Gusto kong makakita ng bundok na may puting niebe na parang asukal, ng asul na dagat na hugis buwan. Gusto ko ding makakita ng mga tao na may iba't ibang kulay ng balat at buhok. Ngunit, hindi ko na magagawa ito ngayong ako'y matanda na," sabi nito. Sa mga salita niya, naramdaman ni Lila ang sakit sa puso na parang may kurot. Naisip niya na ang buhay ay parang maliit na bulaklak na mabilis na nalalanta. "Kailangan kong gawin ang aking mga pangarap bago pa mahuli ang lahat," isip niya. Pagkatapos ng kanilang usapan, nagpasya si Lila. "Gagawin ko ang aking mga pangarap para sa akin at para sa kanya." Kaya kinuha ni Lila ang kanyang talarawan na kulay pula. At sinulat niya dito ang kanyang mga plano. Una, magtatrabaho ako. Pangalawa, bibili ako ng tiket sa barko. At pangatlo, ay maglalakbay ako sa buong mundo. Sinulat niya dito. Ngunit, si Lila ay walang pera. Ang kanyang mga magulang ay may hirap at magtatanim lamang sa kanilang maliit na bukid. Kaya nagpasya siyang magtatrabaho ng buong sigla. Nagtinda siya ng maliliit na bulaklak na kinukuha niya tuwing umaga. Naglilinis siya ng bahay at nagwawalis ng bakuran ng kanyang mga kapitbahay. Nagtuturo ng pagbasa sa mga batang hindi nakapag-aral gamit ang kanyang aklat na may kulay at larawan.
Sa kanyang pagsusumikap, nakalikom siya ng sapat na pera. Bumili siya ng tiket sa barkong malaki na kulay asul. Pagkatapos ay nagpaalam na siya sa kanyang mga magulang upang maglakbay. Sa pagpapaalam niya, ang kanyang mga magulang ay umiiyak. Ngunit sinuportahan pa rin siya sa kanyang desisyon na maglakbay. At sinabing, itapon mo ang iyong talarawan sa dagat kapag nasa malayong lugar ka na, upang malaman ng matandang lalaki na natupad mo ang kanyang pangarap. Sa kanyang paglalakbay sa barko, nakakita siya ng mga bagong lugar na hindi niya pa nakikita. Una, nagpunta siya sa bundok na may puting niebe. Pangalawa, lumangoy siya sa dagat na kulay asul na parang mga buwan. Doon, nakakita siya ng malalaking isda na parang ibon na lumalangoy. Pangatlo, naglakad siya sa desierto na may buhangin na kulay ginto. Doon, nakakilala siya ng mga tao na may ibang kultura, wika at paniniwala. Dito, natutunan ni Lila na ang lahat ng tao ay may parehong puso na naghahanap ng pag-ibig, kalayaan, kaligayahan at kapayapaan. Ngunit sa kanyang paglalakbay, may mga pagsubok din siyang napagdaanan. Minsan, nawalan siya ng pera at hindi nakakain ng 3 araw. Ngunit, may matandang babae na nagbigay ng prutas sa kanya. At nang magkasakit siya ng ubo at lagnat, ang mga bata at mga magulang nito ang tumulong sa kanya hanggang siya ay gumaling. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, hindi siya sumuko. Sa kanyang talaarawan, isinulat niya ang lahat ng kanyang naranasan. At sa pamamagitan ng pagsusulat, nakahanap siya ng lakas upang magpatuloy. Pagkatapos ng ilang taon, umalik si Lila sa kanyang nayon. Siya ay hindi na ang batang umalis noon. Siya ay may karunungan, tapang at pag-ibig na parang dagat na walang hanggan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang tala. At ang kanyang boses ay puno ng kwento. Sa kanyang pagbabalik, ikinuwento niya ang lahat ng kanyang karanasan sa mga tao sa nayon. Ang mga bata ay nagsisigawan ng, "Kwento pa, Ate Lila! Kwento pa tungkol sa isda na parang ibon." Ang lahat ay namangha at napaisip at natutunan na ang buhay ay maikli lamang, na dapat nilang gawin ang kanilang mga pangarap habang may oras pa sila. Si Lila ay naging inspirasyon sa lahat. Natutunan niya na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa sariling pangarap, kundi tungkol din sa pagtulong sa iba. Kaya, ginamit niya ang kanyang pera upang tulungan ang mga mahihirap. Nagpatayo siya ng paaralan, ospital, at mga bahay para sa mga walang tinitirhan. Sa kanyang kabutihan, naging masaya at mapayapa ang nayon. Ang mga bata ay nag-aaral, ang mga may sakit ay gumagaling, at ang lahat ay nagtutulungan na parang pamilya. Kalaunan, nang namatay si Lila, ang kanyang mga kaibigan ay tinapon ang kanyang talarawan sa dagat tulad ng sinabi ng kanyang ina. Magmula noon, ang talarawan ay naging alamat na nagtuturo na ang lahat ay posible kung magtitiwala ka sa sarili at magmamahal sa kapwa.